Yumao pangalawang pagbasa. Ang pangalawang pagbasa ay mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Kabanata 15, talata 20 hanggang talata 26. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Pakinggan ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Kabanata 14, talata 1 hanggang talata 7. Walhati sa iyo, Panginoong Hesukristo. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at parulan ako upang ipaganda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at may paganda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Mga ginigil na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Opo man ang lahat. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw po ay ito po yung ika-40 days na kamatayan ng ating kapatid na si J-Lo. At ang 40 days ay very biblical po yan. Maraming pangyayari sa Biblia na naitala na kaligtasan sa pamagitan ng 40 araw. Actually, nung namatay po si J-Lo ay hindi po siya kagad umakyat po sa langit yung kanyang kaluluwa. Nanatili muna siya dito at ito lamang yung araw na kung saan ay tuluyang aakyat siya sa langit. From day 1 hanggang 39 days ay yung kanyang kaluluwa ay naglalakbay pa doon sa gusto niyang place na pupuntahan. Dahil ganun po yung nangyari sa ating Panginoon. Nung si Jesus po ay namatay, pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay siya. And then, nung nagpakita siya sa kanyang mga lagad, ay bigla siyang nawala. At may mga place siyang pinuntahan. Pumunta pa nga ang ating Panginoon daw sa purgatorio. At nag-preach siya
doon sa mga makasalanan between place ng langit at place ng mga demonyo sa gitna. Doon nagpumunta ang ating Panginoon at nagpahayag siya ng mabuting balita. And then, pagkaraan ng 40 araw ay tinipon niya ang kanyang mga alagad at doon ay tuluyan siyang umakyat sa langit. Dinala niya yung kanyang mga alagad sa isang mataas na bundok. At habang ibinibigay niya yung apostolic succession, yung pagpapalipat ng misyon sa mga alagad, ay unti-unti naman lumayo ang ating Panginoon papunta po sa langit. So, ganoon rin po sa buhay ng isang tao. Pagkarana tayo ay lumisan, ay hindi kagad tayo aakyat po sa langit. Ay mga phase na gusto tayong puntahan sapagkat ang kaluluwa po ng tao ay naglalakbay po yan. Pwede siya makarating sa nais niyang gustuhin na hindi niya napuntahan nung siya namubuhay at gusto niyang puntahan. And then, naniniwala tayo na merong muling pagkabuhay. Noong panahon po ni Noah, bago po naligtas ang buong pamilya ni Noah, ay 40 araw at 40 gabi na nalubog sa baha ang sanlibutan. At pagkaraan ng 40 araw ay naligtas ang pamilya ni Noah. Maging sa misyon ng ating Panginoon bago nag-start ang kanyang misyon ay 40 araw at 40 gabi siyang tinukso po ng demonyo sa ilang sa disyerto. Actually, mahalaga rin po ang araw nito sa Kristyanismo, sa kasaysayan, history ng Kristyanismo. Dahil ngayong araw po na January 9, kakibat ng 40 days na kamatayan ni J-Lo, ay naisabay naman na ito rin po yung kapistahan po ng Black Nazarene. So, kilala po ang Black Nazarene sa Quiapo po. Actually, marami po mga namamanata na milyon-milyon ang pumupunta para lamang makahawak sa Black Nazarene. At kung titignan po natin yung picture ng Black Nazarene, ito po yung pagpasan ng ating Panginoon sa krus. So, kung masakit po sa pamilya ni Jello yung nangyari sa kanya, na siya ay nadisgrasya, at masakit yung naging kanyang kamatayan, ay pinakamasakit po yung nangyaring kamatayan sa ating Panginoon. Wala na pong sasakit sa kamatayan pa na dinanas ng ating Panginoon, sapagkat siya po ay hinatulan ng kamatayan ng ipako sa krus. Dinala niya yung binuhat niya yung sariling kasalanan natin para tayo ay maligtas. Pagpapakita na ang buhay natin dito sa mundo ay talagang puno ng sakripisyo. Hindi siya puno ng kaginawaan. Dadaan at dadaan sa sakripisyo at tayong lahat ay lilisan sa mundong ito. Kung si Jesus ay lumisan sa mundong ito, ay lahat tayo na tagasunod ay lilisan din sa mundong ito. Pero naniniwala na merong muling pagkabuhay. So yun po yung diwa ng pagiging Kristiyano. Bagamat dumating yung kamatayan, ay merong naghihintay na buhay na walang hanggan. At kung gaano po kamahal ng pamilya niya, si Jello, ng kanyang ina, ng kanyang asawa, kanyang kapatid, kaibigan, ay merong paghigit na nagmamahal sa kanya. At ito ang ating Panginoon. Kaya dumating man yung kamatayan sa kanya, ay merong tatanggapin siyang reward. Ito yung buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Yung panibagong pahina, chapter ng buhay ng lahat ng kapamilya ng nila ni Jello. Bagamat ganun yung nangyari, ay lagi na Kagihan lumika ng langit at lupa. Sumasampalataya po kay Kristo, ang kanyang bugtong na anak, Panginoon natin.